Magkape sa ibabaw ng bundok o maglakad sa libo-libong umiilaw ng mga bulaklak at tanawin ang napakagandang bundok at syempre mag-falls tayo. Yo guys, we are here now in part 3 sa mini vlog na experience natin dito sa Cebu. Welcome back to my mini vlog and today we're on top of the world. Well, actually, top of Cebu. At kung naghahanap ka ng spot na sobrang sulit, aesthetic at perfect for your next IG post or chill hangout, this is it. Don't even think twice. Top of Cebu is located sa Busay, medyo paakyat but super worth it. Lalo na kung gusto mo ng view na parang nasa movie. As in, chef's kiss yung overlooking city lights kapag gabi dito. Entrance fee, wala akong masabi kasi perfect naman para sa ambience at look. Talaga naman makikita mo dito na napakaganda. Siyempre, iba pa rin yung bayad kapag kakain ka dito kasi madami ditong stall na makakainan and I swear, masasarap talaga. Yung ambience, no question. The vibes talaga napakaganda. Kaya kung pupunta ka ng Cebu, huwag mong papalampasin to. Perfect for sunset dates, chill tropa night, o solo moment of peace. So ayun na nga guys, Top of Cebu is definitely a must visit. Sagot ko na yung sabi-sabi na, is it worth it? Yes, super, as in, period. And kapag nandito ka na, we're now going to the top. Yes. Oh my god. Look at here though. Madami ka pang makikita. Parang halos nakita mo yung buong Cebu kapag nandito ka na sa ibabaw. Kaya ayun. Next naman tayo. Isa namang dream destination ng ating pupuntahan. Welcome to 10,000 Roses Cafe dito sa Cardova, Cebu. Bago mo marating ang lugar na to, kailangan mo munang tawirin ang mahaba-habang tulay, pero promise, every step is worth it. And here it is, 10,000 LED roses na parang galing sa fairy tale. Grabe, sobrang romantic ng vibes, lalo na pag golden hour or kapag gabi na. Perfect for date night, solo soul searching, or chill night with friends. At syempre, hindi lang pang photo op, they serve coffee and food din dito, kaya habang nagpapahinga kami, pa-caffeine at good food ka pa. Kung magpaplano kang bumisita sa Cebu, don't skip 10,000 Roses. Pang IG, pang moment at pang heart talaga. So ayun, mas visit talaga din dito sa 10,000 Roses. So ayun na nga, hindi ko in-expect to, pero isa to sa pinaka-di malilimutang trip ko. Welcome to Busay Cave. Walang entrance fee mga kaibigan, as in libre ang view. Pero kung gusto mong pumasok sa mismong kuweba, magbayad ka lang ng konti sa tour guide. Pero sulit na sulit naman talaga. Pagpasok mo sa loob, legit yung adventure. Ang daming paniki as in. Pero chill lang sila. At yung mga bato dito, parang art ni nature. Pero ang pinaka-winner, yung tubig. Kasi sobrang linaw at parang yelo sa lamig. Di man malaki ang kuweba pero sobrang refreshing at nakakagising ng kaluluwa. Sometimes, the unplanned trips are the best and Busay Cave just proved that. Kaya kung gusto mo ng simple pero solid na adventure, punta ka na dito sa Busay Cave. Di mo kailangan ng malaking pera para maging masaya. Kaya ikaw, Gina! So ito na nga, isa sa pinaka-unforgettable na naranasan namin magkapatid dito nung pumunta kami sa Cebu ay nung naligaw kami dahil kay Google Maps. Yes, niligaw po kami ni Google Maps pero napakasulit kasi narating namin itong Nipol Hills or Nipol Mountain. Masasabi ko lang na grabe, napagod kami kasi almost 4 hours kami bumabiyahe and ito yung nakita namin. Unplanned but surely unforgettable. At ito na nga, nakarating na tayo sa Morboal kung saan mag-whale shark seeing tayo dito. So talaga namang masasabi ko na nakaka-amaze dito kasi ang daming foreigner, iba't ibang lahi. May mga western, may mga Asian, talagang masasabi mo na grabe, ang solid nila. And ayan, medyo malabo na yung camera namin pero ito po yung itsura niya and napakalaki niya. Lalo na sa malapitan, nakaka-amaze as in. Parang kasi laki siya ng isang bangka, mas malaki pa. Kaya ayun, solid na solid talaga yung pagpunta dito. Worth kapag Pilipino, sa pagkakaalala ko ay hundreds yung binabayaran at kapag foreign ka naman, 1,000. At yan, isa sa pinakamaganda dito sa Cebu, ang Tumahalog Waterfalls na talagang yung pagka-falls niya ay parang kristal na binabagsak mula sa napakataas na talon. And kung nakikita nyo, yung, ayan, yung tubig niya, medyo may pagkakulay na sky blue na may pagka-green, tapos parang enchanted talaga, lalo na sa personal, napakaganda, wala akong masabi, speechless kumbaga. And hindi siya ganun kalalim pero yung tubig niya napakalamig at kung nakikita nyo, talagang napakalami ng foreigner din dito. Halos lahat ng tourist spot kasi pinupuntahan din ng mga foreigner and grabe, one of the best destination here in the Philippines is Cebu. Bye! Uwian na tayo guys!